Hello po sa lahat. Good morning, good afternoon, good evening. Kung saan man po kayo, welcome back to my channel. And paki-subscribe po if you're just new here. So ngayon si VP Sarah may patong-patong na asunto na at maraming isasampa laban sa kanya, no? So ito nga pala, no? May direct assault, disobedience to authority, grave coercion. So may disbarment pa siya, no, na galing kay Mr. Gadon. So pero sabi naman ni VP Sara, pilit na lang talaga nila na gawa ng kaso yung mga remarks ko. Natatawa ako sa violations on anti-terrorism law. So, hindi actionable ang maghabilin ka. Walang active threat kung hindi ako mamamatay. Walang mali doon. Walang illegal doon. So, ayun ang sabi ni VP Sara. Okay? Oppression at harassment. Yan ang tingin ni Vice President Sara Duterte sa ginagawa umano sa kanya ng Administrasyong Marcos. Sa isang press conference, pinalagan niya ang sabina ng NBI kaugnay ng pagbabantaraw niya sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Sagot ng bise, pinipilit na lang talaga nila na gawa ng kaso yung mga remarks ko. Tatawa ako sa violations on the anti-terrorism law. Hindi actionable ang maghabilin ka. Walang active threat kung hindi ako pamatay. Walang mali doon. Walang illegal doon. bukod sa pagpapasapina sa kanya, sinampahan din si VP Sara ng reklamong direct assault, disobedience to authority at grave coercion. Dawit din ng head ng Vice President Security na si Colonel Raymond Lachica at ilan pang tauhan ng OVP. Kaugnayan ng tensyon sa paglipat sa ospital sa Chief of Staff ni VP Sara na si Zulaika Lopez mula sa kamara noong Sabado. Sa video makikitang itinulak at itinaboy pa ni Lachica ang police doctor na si Police Lieutenant Colonel Van Jason Villamor. Hindi po namin inaasahan na magiging ganon ang kahihinatnan in the performance of our duties, and then naging ganon pa. Nobody is above the law. So kung meron paglabag ay ating sasampan ng kaso. Sabi naman ni VP Sara, magsasampa rin sila ng mga reklamong robbery, kidnapping at disobedience. Sa ngayon, may 3 disbarment case laban sa bise. Isa rito isinampa ng dating abogado at presidential poverty czar na si Larry Gadon. Dating kaalyado ng mga Duterte si Gadon, pero nagsisisi na raw siya ngayon. Mag-resign siya dahil sinisiguro ko, sigurado ako na sa next Congress siya ay i-impeach. Tingin din ni dating Senator Antonio Trillanes, hinog na ang impeachment laban kay VP Sara. Siguro naman, nakikita naman ng mga kababayan natin, lahat ng mga dangers, mga red flags, yung unfitness ni Duterte, kailangan matanggal ito sa pwesto. Nakita nyo ba? Sabi ko, may topak eh. Sabi naman ng bise, They can always try na mag-impeachment. If I get impeached, then that is my end. Tapos. para sa 1PH, Marian Enriquez, News 5. So, yun nga po, no? So, in my own opinion, VP Sara is a woman. Ganun talaga ang babae. No, so, may hormonal imbalance ang mga babae. So, ayun nga. Pero, we should have to think over and over again, millions of times. Because words are powerful. Even if maybe she doesn't mean it, pero yung mga sinasabi niya is ano talaga, no? Parang may nalabag siya, no? So kaya nga, no, yung we have to think
million times talaga yung mga words na lumalabas sa ating bibig, no? Baka yun lang ang ikakasira natin, no? Sometimes being silent is din, nakakatulong. Hindi sa lahat ng bagay i-anunsyo mo, hindi sa lahat ng bagay you have to speak out what's in your mind, kasi nga baka yung mga kalaban mo is na sila, they know already your moves. Kung isasabi mo pa kung ano yung mga plans mo. So I don't think na seryoso si VP Sara sa kanyang mga sinasabi, no, yung mga threats niya. Kasi nga ang isang yung isang kriminal, pag gusto niyang pumatay, nagsasabi ba ang kriminal na papatayin kita? No. If somebody is serious, di ba, patago, para di nila malaman or para di malaman ng mga kaaway mo na ikaw ang pumatay, di ba? So I don't think na seryoso siya sa kanyang mga sinasabi, no? So parang nadadala lang siya sa kanyang emosyon kasi nga babae, di ba? So may hormonal imbalance, as what I've said, ang mga babae. So minsan lalong-lalo na pag may period ang isang babae, talagang mainit ang ulo, no? Pero nga kasi in media marami kang observer, maraming tagapakinig. So we should be careful, no? Kasi baka ikaw lang din ang humuhukay sa iyong sariling grave. Bumabalik din sa iyo katulad nito, no? So kahit na maybe hindi siya seryoso doon, pero may mga batas, no, na nalabag niya, 'di ba? So kaya nga I would say careful talaga every time na kung ano man ang lumalabas sa ating bibig, 'di ba? So like what I have noticed, Mr. President, si PBBM, di naman siya palaging nagsasalita against sa kanya, against kay VP Sara. 'Di ba? Parang din to siya, parang smart. 'Di ba? Hindi siya kumakagat sa maliliit na bagay, maliliit na issue. So magkaiba kasi ang lalaki sa sa babae. So kaya nga minsan nga sabi ko sa sarili ko, ayaw kong bumoto ng babae kasi ang babae kasi is yung emotion ng babae hindi hindi katulad ng lalaki. Ang babae kasi emotional, no? So kaya nga yun, marami na siyang hinaharap ngayon. I love her father. Gusto ko si ex-president Duterte, pero parang sinisira ni VP Sara. So in my own opinion, marami siyang kakampi before, pero sa ginagawa niya ngayon parang unti-unting lumalayo yung mga kakampi niya dahil sa pinagagawa niya, no? So yun lang ang opinion ko. So think million times talaga before saying any word. Yun lang po. Salamat po, and paki-subscribe na din po. Thank you so much.